Usapang portable party speakers tayo mga tol. This is the Wow Audio Jive. It's a 2.1 speaker system brought to us by the same people behind the Wow Fiesta and the Grand Videoke line of products. So kung mapadaan kayo sa mall, may makita kayong mga videoke, there's a chance na makita nyo tong speakers na to na binibenta along with it. But I got this from Lazada. Ang SRP niya ay 9,990 pesos. Which might be a little pricey for some of you. Pero I believe that this might be the only speaker system that you would need ever. Pero bago ang lahat, pasadahan natin yung kanyang specs. For functions, it includes auxiliary in, meron siyang dalawang microphone, Bluetooth mode, USB, SD cards, FM, at meron siyang true wireless stereo or TWS mode, which means you can pair two of this so you can have a left and right system running with the same source. Meron din siyang 4 na color changing LED modes at ang maximum power output nito ay 55 watts at ang kanyang range is from 90 Hz to 20 kHz. It uses the USB Type-C port for power delivery, which means pwede mo siyang i-charge using a cell phone charger or a power bank. It has a 5,400 milliamp hour battery. It takes around 5 to 6 hours to fully charge, and ang total runtime niya is 6.5 hours with the LED on, up to 10 hours with the LED off. And guys, this is IPX4 splash resistant. It comes with two 1.5-inch tweeters and one 8-inch subwoofer, and the total weight of this entire package is 4 kilograms. Ngayon, pag-usapan natin yung kanyang build quality at design. Ito yung trend ngayon pagdating sa portable party speakers na may Bluetooth support, and this was mainly popularized by the JBL Party Box Encore. May mga equivalent products din si Sony like the Sony Extra Bass and the LG X Boom. However, those products cost considerably more. Yung material na ginamit dito is primarily hard plastic, tapos meron siyang metallic mesh where the drivers are located. Tapos dito yung kanyang LED area. Para sa akin, maganda naman yung kanyang style. Ngayon, lahat ng controls niya nasa taas, pati yung I/O ports, which can be covered with a silicone plug. Meron siyang LED display to indicate the status of the speakers. I find it to be user-friendly. Yun nga lang, iisa lang yung control for both mics. So, hindi pwedeng yung isa may echo, yung isa wala, or yung isa mas malakas, yung isa mas mahina. To be honest guys, nung una ko nakita yung Jive, naisip ko, wala namang igaganda to. Pero, nung pinag-isipan ko ng mabuti, kung sumobra naman ang ganda nito, baka naman matakot ka na ilabas yung speaker mo at maiiwan na lang siya sa kwarto. And this is clearly made to be played outdoors. It comes with IPX4 water resistance, which means pwede mo siyang gamitin sa may pool, wag mo lang siya ilulublob, at pwede mo rin siyang gamitin kahit umuulan at hindi ka mag-aalala na masisira ito. Now, when it comes to functions, iisa lang yung kanyang wireless options, which is via Bluetooth 5.0, which might be a concern when it comes to audio quality and latency, kasi nung tinest natin siya, mas maganda yung tunog ng mga wired mode. Like pag sinaksak mo siya sa 3.5mm audio port, maririnig mo talaga yung pinagkaiba, the difference in the audio quality. Meron din itong built-in radio, which is nice. Now, I would have wanted more options like RCA or HDMI. So, ganito yung experience guys. At volume level 10, ramdam mo na yung bass. Okay? Yung mga ganito kalayo. At volume level 15, medyo dumadagundong na talaga siya. Yung saktong tugs-tugs na kahit papano malakas at comfortable at hindi nakakaumay. Ngayon, pag totodo mo siya all the way up to 32 guys, yumayanig na hanggang dun sa kabilang kwarto.
20 Hz yung minimum niya according to the specs. At 25 Hz, nararamdaman ko na yung kanyang bass, nagva-vibrate na yan. Pagdating naman sa mids and highs, may narinig pa rin ako up to 22 kHz. Pero sa akin, medyo may pagka-muddy yung tunog ng mids and highs. And it is not really made for critical listening, but rather, ang kanyang sound profile ay pang general use. Pwede siya pang dialogue, from movies to series, and all kinds of music. At dahil ramdam na ramdam mo yung bass, masaya rin siyang gamitin pang gaming. Hey, look, I just want to go back to my room. The drivers of the Jive are quite powerful at hindi mo siya basta-basta mababasag. Okay? Buong buo yung tunog na makukuha mo dito. What if you're an audiophile or medyo maarte ka pagdating sa sound? Tingin ko naman kahit papano ma-appreciate mo yung Jive for the price point. At zero volume, may naririnig akong static that's coming from the speaker. Tapos yun nga, wala akong makakuhang separation dito kasi magkatabi lang yung left and right speakers. And the mids and highs are not as refined. Kinonect natin siya sa shit Modi Magni DAC amp stack. Impressive. Kinaya nung driver kahit na tinodo namin yung ating amplifier. As long as properly tuned at calibrated, you will be able to make the most out of the Jive. Ngayon, pagdating sa battery life at sa charging, honestly, yung 5 to 6 hours na charging time niya medyo matagal. Lalo na kung kailangan mo siyang gamitin ng tuloy-tuloy. Nung chinek namin yung kanyang charging speed using an intelligent charger like the Ugreen Nexode RG, apparently, it charges at 5 watts. Pero nung ginamitan namin ito ng fast charger like the Dart charger from Realme, umabot kami ng 11.7 watts. So, it is possible to charge it faster. It only took us around 2.5 hours. Pero baka may effect ito dun sa components. So, kung hindi naman kayo nagmamadali, i-charge na lang siya using a regular slow charger. When it comes to the total playback time, yung 6.5 to 10 hours na pinublish ni Wow Audio, nakaset yung loudness sa gitna. Ngayon, tinest namin siya na nakatodo yung loudness. We only got 4.5 hours with the party lights on. Ang kagandaan nito is that it uses USB Type-C, which is available anywhere. Lahat tayo by now, meron na tayong USB Type-C na cable at meron din tayong power bank. Would you want 2 of these? Pinag-isipan namin ng mabuti yan. And honestly, the only reason why you'd want 2 of them kung gagamitin mo siya wirelessly. Since TWS only works in Bluetooth mode, ang nakita naming use cases for this would be as part of your home theater system, as desktop speakers, or kung gusto mo na merong 2 speakers na same yung pinapatugtog na magkalayo. Halimbawa, meron ka isang speaker sa living room, tapos yung isa mong speaker nasa kwarto, pero tuloy-tuloy yung music na pinapatugtog mo. And according to Wow Audio, yung range ng 2 speakers umaabot ng 10 meters. Tinest namin siya, 2 floors, yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. Kinakaya naman as long as nandun kami sa loob ng bahay, pero nung lumabas na kami ng bahay, wala na kaming naririnig at napuputol na yung signal. In fairness, maganda na nagkakaroon ka ng separation kasi yun talaga yung wala dito sa party box since napakalapit nung 2 tweeters, halos nagmimix na yung left and right. And by having 2 of them, you will now be able to create some kind of separation. Yun nga lang, there's no way for you to set the left and right balance, so hindi mo siya matitimpla. So kung may 2 ka nito, kailangan yung listener or ikaw na nakikinig nasa gitna ng 2 at equal yung distance between the left and the right speaker.
So there are several limitations of the Jive. Unang-una, wala siyang Bluetooth multipoint, wala siyang onboard equalizer, or kahit simpleng low, mid, high control. Next, TWS is only available in Bluetooth mode, which means you won't be able to take advantage of the improved sound quality coming from the wired modes. Wala rin siyang RCA, HDMI, or optical port. Out of the three, siguro kahit HDMI man lang would have been nice. Now with all of that being said, mabalik tayo dun sa sinabi ko sa intro. Sa tingin ko, kung mag-i-invest ka sa isang speaker system, there's a chance na ito lang yung kakailanganin mo. And the reason why I'm saying this is because of one thing, and that is versatility. For the sound quality that you're getting from the Jive, you have a 2.1 speaker system with beefy bass that you can use almost anywhere. Pwede mo siyang gamitin sa kitchen, sa bahay as your FM radio or music player. You can use it for gaming as desktop speakers. You can use it with your home theater system. Pwede mo siyang gamitin pag nanonood ka ng movies or series sa iyong phone. Pwede mo siyang gamitin as a PA system when you're hosting events. You can use it kung tumutugtog ka. Pwede mo siyang dalhin kung pupunta kayo ng outing, maliligo kayo sa swimming or sa beach as your video case speaker. And na-discover namin nung ginagawa namin yung battery life test, pwede rin pala siya as your car speaker or as speakers for your bike or e-bike. At kung hindi sapat yun, napakadaling mag-upgrade kasi kuha ka ng isa pa at pwede mo silang i-pair and take advantage of TWS mode. Base sa na-research namin, ito lang yung portable party speaker system na nasa 5 to 10K price range that offers TWS mode as well as 2.1 speaker system na may 8-inch na subwoofer. What do you guys think? Do you agree with these thoughts? Meron bang much better option out there? Usap tayo sa comments. For more videos on the Wow Audio Jive, check out our YouTube channel, Tech Kuya, and we'll see you guys there. Paalam! Sending all my love along the wire. So, madali lang siyang saksakin. Madali lang siyang i-charge. Madali lang siyang i-power.